Sige, ano yung question diyan sa'yo Bro Angel na nakita mo? Yan na muna. Black Commando, Bro Junly, tanong ko lang, ano po ang interpretation mo daw sa CCC paragraph number 847? Magandang tanong yan. CCC 847 yung No outside fault the on their Catholic own. Church there is no salvation? Yes, yung 847, yung ano yata, yung hindi nila na those, no fault on their own yun. Yan po mga kaibigan ang katanungan po ng isang ating viewers natin kung ano daw ang ibig sabihin daw ng CCC 847. Okay, so para may paliwanag tama yan, atin mo nang basahin muna dito kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong CCC 847. CCC 847 explains how the church understands the idea that salvation comes through Christ and the church. So, ito yung explanation ng iglesia sa patungkol sa kaligtasan ng sa pamamagitan ni Kristo at ng iglesia, no? And it also clarifies who is meant and who is not meant. When people say outside the church there is no salvation. The Catechism teaches that this affirmation is not aimed to those who, through no fault of their own, do not know Christ and His church. So kanisya, ito siyang itong CC847, ito ay tumutukoy sa mga tao na hindi alam ang patungkol kay Kristo. Wala silang alam patungkol kay Kristo. And then, yung hindi nila alam kung ano ang tunay na iglesia, alin ang tunay na iglesia. Marami kasi nag-claim kasi na tunay na iglesia eh. Di nila alam. So ito ay tumutukoy doon. Do not know Christ and His church. Then it adds, those who do not know the gospel. So hindi alam yung ebanghelyo, walang alam sa Biblia ito, no? Or Christ church, o sa kanyang iglesia. Through no fault of their own, but who still seek God with a sincere heart and moved by grace, try to do God's will as they understand it through the dictates of conscience may achieve eternal salvation. So, hindi alam ang ebanghelyo, pero nagsusumikap na gumawa ng tama, sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na walang alam sa ebanghelyo. Halimbawa, palagay na lang natin, masama yung pumatay. Yung konsensya niya, sabihin din na wala siyang alam sa Biblia, pero yung konsensya niya, nag-uudyok sa kanya na huwag kang pumatay. Huwag kang mangalunya. Wala siyang alam sa Biblia. Wala siyang batayan na sabihin niya tama ginagawa niya o mali siya. Pero ang pinagbabatayan lamang niya yung kanyang konsensya na hindi tamang gawin ito. Kung gagawin ko ito, masama ito. Though wala siyang idea, sila ay maliligtas, no? Hindi gaya sa mga ibang iglesia dyan na pilit nagmamagaling pero para naman ginagamit ang pangalan para gawing susi na hindi mahuli ng mga pulis, no? Nalala ko dati doon sa isang video nung panahon ng pandemic, may curfew, di ba? May dumaan sa yung may bantay, dumaan siya, nakamotor sila, 2 tao sa nakamotor sila. Pagdaan nila doon, hinarangan, curfew ngayon. Aba, isinigaw, Iglesia ni Cristo kami. Iglesia ni Cristo kami. Sabi nung pulis naman, ano nga yung Iglesia ni Cristo kayo? Paraan ba yan para matakasan yung curfew? Balik. Ganun ba? So, hindi maganda na gamitin yung pangalan para gawin mong susi na ikaw ay lumabag sa batas, no? Maraming ganyan nahuhuli. No, meron pa nga isang video doon sa parang patrol yata 'yon. Ganun pa rin ang sinigaw pa rin, ano? Oh. So, sa madaling salita, yung walang alam sa ebanghelyo pero sinasadya nila na gumawa ng tama, sila maliligtas. No? Those who do not know the gospel of Christ or Christ Church,
True, no fault. Hindi ito yung INC tinatag ni Felix Manalo, ha? Ito yung talagang iglesia tinatag ni Kristo. What this means in practice, not ignorance at any cost. Not ignorance at any cost. The key point is through no fault of their own. Through no fault of their own. Sincere seeking of God matters. Sincere of seeking God matters. If someone, despite not knowing the gospel, seeks God sincerely and tries to do God's will as they understand it in conscience. So, hindi sa Biblia. Wala silang alam sa Biblia, conscience lang nila ang kanilang pinaiiral. They are not excluded in principle from salvation. Grace is emphasized. Their seeking and efforts are described as being moved by grace. How this fits with outside the church, there is no salvation. A related explanation appears in the compendium of the Catechism. Salvation comes from Christ through the church. So, hindi ibig sabihin na kay Christ galing ang kaligtasan, hindi ka nasasali sa iglesia. Para bang ganito, para maintindihan ninyo Isang mayor. Sabi ni mayor, ngayong darating na Miyerkules, meron kaming ibibigay na ayuda. Sa mga gustong makatanggap, pumunta po kayo doon sa ating clinic. Sa ating city clinic, at doon kayo luminya. Makakatanggap kayo ng ayuda. Ngayon, yung mga tao gusto makatanggap ng ayuda. Saan sila pupunta? Sa mayor's office o sa city clinic? Sabi ng isa, sa city clinic tayo kasi yun ang sinabi ni mayor. Sino magbibigay ng ayuda? Si mayor. Saan siya magbibigay ng ayuda? Sa city clinic. Pag nagpunta ka sa mayor's office, o magpunta ka sa ibang office na hindi naman yung city clinic, makakatanggap ka ba ng ayuda o hindi? Hindi. Hindi. So parang ganyan na rin yan. Ngayon, kung ikaw gusto mong maligtas ni Kristo, sabi kasi sa Efeso 5:23, si Kristo tagapagligtas ng kanyang iglesia. Ngayon, kung gusto mong maligtas ka ni Kristo, kailangan mong umanib sa kanyang iglesia. Yung iglesia naman niya, hindi tatag noong 1914. Yung iglesia niya hindi tatag noong 1860. Hindi tatag noong 1870. Hindi ganun tatag, ha? Yung iglesia niya, tatag 1st century. Kaya itong gagawin ninyo. Saang iglesia man kayo nakaanib, i-search ninyo ilang taon na yung iglesyang kinaaniban ninyo. At dyan nyo malalaman kung kayo ba talaga ay nasa tamang iglesia o sa nagkiklaim lang. Marami kasi nagkiklaim na, kami ang tunay na iglesia, kami tunay na iglesia. I-try nyo kaya i-search ilang taon na iglesia kinaaniban ninyo para malaman ninyo. Ngayon, kung sakaya sasabihin nila ngayon, ba't ka titingin sa Google? Biblia ba yung Google? Ba't titingin sa ChatGPT? Biblia ba yung ChatGPT? Inspired by the Holy Spirit yung Biblia, yung Google tsaka yung ChatGPT mo. Alam mo, sasabihin niya. O sige, maghanap ka ng ebidensya, follow up evidence. Maghanap ka ng follow-up evidence. Sabihin nila ngayon na, yung tunay na iglesia. Sige, kung tayo tunay na iglesia, anong naiambag natin nung panahong ginagawang isang libro ang Biblia? Ano ba? Tayo ba ang nag-compile? Kasi kung gagamitin natin yung idea na tayo ang tunay na iglesia, supposedly dapat nandoon tayo. Present tayo. Existing tayo. Bakit unang-una ang mga aklat ng mga apostol ipinasa nila sa kanilang mga nagmamahal na membro. Sa kanila ipinagkakatiwala para ang membrong yon ang magbahagi noon sa mga kapwa membro. Ngayon, kung sino man ang maglalabas ng kanilang mga aklat para i-compile, ang makagagawa niyan yung miyembro. Kaya ngayon, kung sasabihin nila na wala silang record, claim lang yun. Imposible naman, claim kayo totoo, pero wala kayong ginawa paano na-compile ang Biblia. Imposible naman, Old and New Testament into one book. Wala ko sinabing old lang, new lang. Old and New Testament into one book. Anong ginawa ninyo? May ginawa ba kayo?
Imposible naman wala kayong ginawa. 'Di ba? So, kayo ba ang nag-translate? Naglagay ng chapter and verses? Kayo ba? Kung wala, lumitaw kayo, nandyan na, buo na ang Biblia, Old and New Testament, ito one book, buo na yan, ay hindi kayong tunay na iglesia. Ganoon na naman kasimple yun eh. Oh. So, para malaman mo na sa tunay na iglesia ka, kailangan yung edad ng iglesia mo almost 2,000 years old na. Almost 2,000 years old na. Ngayon, kung hindi ka man lang umaabot ng 500 taon yung iglesia kinaaniban mo, ibig sabihin, hindi yan ang tunay na iglesia. Ngayon, ganun din yun. Ang pagliligtas ni Kristo, idadaan niya sa kanyang iglesia. Dadaan niya. What if hindi ka membro ng kanyang iglesia? Ang sinasabi sa CCC 847, maliligtas ka pa rin kung hindi mo alam ang patungkol kay Kristo. Kung wala kang alam sa kanyang ebanghelyo. Kung hindi mo alam na ang iglesyang ito ang tatag ni Kristo. Hindi mo alam. Ang problema ngayon dyan, pinakitaan ka na. Kapatid, ang iglesia tinatag ni Kristo, kapatid, sinimulan niya noong 2,000 years ago, no? Almost 2,000 years ago na yung iglesia. Kaya, kung gusto makilala, eto, may batayan tayo dito sa makasaysayan. Kahit sa aklat ng pasugo ng INC, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pinakitaan ka na. Grolier Encyclopedia, Catholic Church, from Greek Catholicos, universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Meron pa ito, Philippine history na naman. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, more specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Pinakitaan ka na. Ang daming ebidensya, ang bibigat na mga ebidensya, pero ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin. Ang reason mo, may ribulto kasi sila. Ang reason mo, may mga santo kasi sila. Kung ganyan ang mangyayari, hindi ka kasama sa sinasabi sa CCC 847 na kasama sa maliligtas. Kasi, binabaliwala mo ebidensya kaharap mo na binabaliwala mo. Hinahanap mo pa ng butas. Bakit? Yung encyclopedia bang yan is inspired by the Holy Spirit? Kung ganyan na mangyayari, walang mangyayari sa'yo. So you cannot be saved. Kasi ang sabi kasi, si Kristo tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Yung iglesia yung kinaaniban mo, hindi mo lang umabot ng almost 2,000 years old. So hindi yan ang tinatag ni Kristo. Hindi yan. Tandaan ninyo 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches as there are today. Ibig sabihin, isang iglesia lang yan, 1,000 years after the death of Jesus Christ. 1,000 years, wala pang separate sects or branches. Tiga sa ating panahon ngayon. Kaya, kung sakali ang edad ng iglesia ninyo hindi umaabot ng 500 taon, o 700 taon, o 900 taon, hindi man lang umabot dyan, o 1,000 taon, hindi yan ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Tandaan ninyo ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo, almost 2,000 years old na. On the year 2033, 2,000 years old na ang iglesyang tinatag ni Kristo. Kaya kung ang inyong iglesia kinaniban hindi umaabot sa edad na yan, hindi yan ang tunay na iglesia. Sabihin nyo ngayon, ang batayan ng aral, kung yan ang tingin ninyo, lalo nyo din nyo makikita ang tunay na iglesia. Pumunta ka sa mayor's office, ang batayan, si mayor lang nagsalita. Ang sabi ni mayor kasi doon sa city clinic, pumunta sa mayor's office. Sabihin,
hindi mo tatanggap yung ayuda. So, the same din yun. So, ating pakinggan naman ngayon kung paano yung papaliwanag ni Brother John Ray. Brother John Ray. Ito na po ang pinaka-view ng simbahan regarding po sa pananampalataya. No? This affirmation is not aimed at those who through no fault of their own do not know Christ and His Church. So, ang paliwanag ng simbahan ito, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His Church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those who may achieve eternal salvation. So, ang sabi ng simbahan, sa mga tao daw na hindi nakakaalam, no, kung ano yung gospel na itinuro ng Diyos sa simbahan at sa simbahan sa mga tao na walang kaalam-alam ba, no? Halimbawa, yung mga taong nasa malalayong lugar, like hindi na inabot ng ebanghelyo. Mga ganung uri ng tao. Pagpalagay natin yung mga tribo ng saan mang tribo yan. Hindi sila nakarinig ng ebanghelyo, hindi nila alam about God, wala silang alam about Jesus, wala silang alam about church. Pero sa kanilang puso, sila ay gumagawa sila ng ayon sa kanilang konsensya na tama. Kasi in Romans 2 verse 14, according kay St. Paul, yung mga hindi na abutan ng batas ng Diyos, ang magiging batas nila ay ang batas na itinanim ng Diyos sa kanilang mga puso, yung tinatawag na ano ang tawag doon, yung batas ng Diyos na inilagay sa puso ng tao to know what is good and what is right. So yun ang magiging batayan ng Diyos sa kanilang mga gawa, no? So mayroon pa rin silang pananagutan kahit na hindi sila naabutan ng ebanghelyo. Mayroon pa silang pananagutan ayon sa dikta ng kanilang konsensya. Kung tama o mali ang kanilang ginagawa, huhukuman pa rin sila ng Diyos doon kahit hindi saklaw sa batas na inireveal ng Diyos sa simbahan. So yun pang ibig sabihin ng simbahan dyan, na for no fault of their own, sa mga hindi nakakaalam na ang simbahan, ang tunay na simbahan na dapat kaaniban ng mga tao, no? At kahit na wala silang alam, nanatili naman sila sa paggawa ng mabuti. Nagsisik sila sa paniniwala nila na mayroon talagang Diyos na magbibigay sa kanila ng kaligtasan, na ayon sa kanilang konsensya at puso at isip ay dapat gumawa ng kabutihan para sila ay kalugdan. So yung mga tao na gano'n ang pangunawa, pag-iisip, kahit hindi nila nakilala ang simbahan, hindi nila nakilala si Kristo, hindi nila nakilala ang tunay na Diyos, may kaligtasan pa rin sila. So yun po ang pinapahiwatig ng simbahan natin about sa CCC 847, that through no fault of their own, no? Sa mga hindi nakakaalam. Halimbawa, itong mga maliliit na bata, namatay sila, hindi nila nalaman hindi nila nalaman ng ebanghelyo, hindi nila nalaman ang kung ano man. So, dahil hindi nila natanggap ang ebanghelyo, itatapon ba sila ng Diyos sa impyerno? Hindi ba? Hindi ganun. Kasi, wala pa sila sa stage na nagamit ang kanilang free will para hukuman sila ng Diyos na mapunta sila sa impyerno. Walang ganon. So, again, no, kung babasahin natin ng maigi, sabi dito, those who through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience. Ayon sa sinasabi ng konsensya, those who may achieve eternal salvation. So yung mga ganyan daw, makakatanggap pa rin ng kaligtasan, eternal salvation, buhay na walang hanggan.
Kasi in Romans 2, Romans 2:14, ang sabi ni St. Paul, 14 to 15, no? Ano sabi dito ni St. Paul? Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. So kahit hindi saklaw yung mga tao na hindi nakatanggap ng ebanghelyo or na hindi nakilala si Kristo, no? Pero gumagawa sila ayon sa dikta ng kanilang conscience, ayon sa sinabi ng simbahan. So yun ang magiging batas sa kanila, yun ang magiging ah, ground ng God, no, ni God sa kanila para mahatulan sila ng kaligtasan o hindi. So according sa kanilang conscience, kinakailangan nilang gumawa ng mabuti ayon sa konsensya na alam nila. So yun ang magiging hatol ni God sa kanila. So may kaligtasan pa rin, no? Pero halimbawa, itong mga protestante na ang lakas kumalaban sa atin, ang lakas mambuli sa simbahan, ang lakas manira sa simbahan, o hindi sila kasali sa true no fault, no? Kasi ang ginawa nila pag pag-rebuild na 'yan yung ginagawa nila, no? Nalaman na nga, nalaman na nga, kinontra pa. Oh, Bro John Roy. Yes, Brother Wendell. Tingnan mo, ano yung isa sa mga kasalanan ng sin against the Holy Spirit? From Catholic Answers to, one is despair. This sin involves losing in God's mercy and salvation, believing that one cannot be forgiven or saved. Yan ang despair, no? Yung bang wala ng pag-asa. Presumption. This refers to the belief that one can be saved without repentance or that one can obtain salvation without God's grace. Yung mga once saved, always saved, no? Presumption of God's mercy. Resisting the no truth. Ito, Father Wendell. Yun. Resisting the no truth. This sin occurs when an individual knowingly rejects the truth revealed by God, often through scripture or church teaching. Yan. Number 3, resisting the known truth. Wendell. Bro Wendell, si Agila. Yun. Oh. So, kaya, ang malinaw sa binasa na exemption sa Lumen Gentium number 16 through no fault of their own. However, may deklarasyon din ng simbahan, Lumen Gentium number 14, that the true Church of Christ, which is referring to the Catholic Church, must be in nature, in service, its servant through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Delikado pala. Kaya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, Bro John Ray? 2 Thessalonians 2:10. 2 Thessalonians 2:10. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Yun, Yun, no? delikado yan, ha? 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 na mapapahamak o mano yung hindi tumanggap sa katotohanan na makapagligtas sa kanila. Oh, napakalinaw yan. So therefore, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, other religion, through no fault of their own, they can be saved. But their salvation through the mediation of the Catholic Church. Balik sa inyo. So ayan po, napakaliwanag po ng sagot ni Brother Wendell Talibong, ni Brother Junre. Yan ang meaning ng CCC 847. So sa mga gustong matuto ng apologetics, dito lang po kayo mag-subscribe. Manood sa aking programa sa Catholic Apologetics PH. O sa please po paki-subscribe po para po mas lalong dumami ang mga panood ng ating mga
tanungan portion. Maraming salamat po and bye-bye.